So, balik na naman tayo. Heto na naman. So, paano nyo malalaman or paano nyo check? Ano yung check nyo kung match ba talaga yung product? Di ba? Yung ano ba talaga yung kailangan yung i-check? Yung mga basic na i-check nyo. Okay? So, unang-una, kailangan yung i-check yung title. Sinabi ko kanina or kanina ba or previous video ko na kailangan alam niyo yung pares yung title, yung sinasabi ng title. Halimbawa yung onses or pack of 2, pack of 3, importante yung title. Yung brand, importante rin. Okay, kailangan same sila ng brand, sorry, nabulol ako. Karina. Yan, Karina Organics. Example lang naman, ito sila. Dapat same. Mahilig kasi tayong mga Pilipino at mga PR is nagbe-base tayo sa images. Okay, kapag hindi pares yung images na pinapakita, hindi na pares at all. So, dapat check nyo rin kung nagpalit ba ng packaging. Importante yon. Okay? Kahit nagpalit ng packaging, ito na, kahit nagpalit ng packaging, kailangan yung review, yung customer review sa Amazon is positive. Kapag negative review yung new packaging niya, hindi pa rin siya pwede. Bakit, coach? Yan ang mga tanong eh. Kahit yung mga seller, bakit di pwede? Kasi nakita mo ng bad review yun, so may possible na ma-return yung product mo. So, masusulatan ka ng bad review kung FBM yung sinel mo. Or, yun na nga, sabi ko, ma-return yung product mo. So, mag-stay na naman kay Amazon, magtagal na naman doon. So, yun, niwasan. So, tandaan ha, kapag nag-new packaging, make sure yung review is okay din. Tapos, discretion na yung client, kung gusto niya, i-pursue niya pa rin, kung gusto niya pa rin i-sell yun, walang problema. Discretion niya yun. Nag-suggest ka lang. Okay, tandaan na, logo or the brand name, that's same. And then, yung halimbawa flavor, variation kasi flavor, onses, yung mga ganyan. Tapos yung ano yung nasa lab niya, content niya. So, dapat i-compare nyo rin yun. Pagtingin sa title, tingin din kung anong scent ba yan. Halimbawa, sinabi niya strawberry, dapat strawberry din. Hindi siya strawberry lime, mga ganun. So, halos same. And then, kailangan yung, sabi ko nga, yung quantity or quality ng isang product, dapat same sila. Same talaga sila. So, onses sa, sa packaging, kung pwede, same talaga. Yung sa description, same sila. So, pwede mo i-compare yun eh. Description sa Amazon, description naman doon sa website. And then, ito yung gusto kong sa inyo, sabihin sa model part number. Importante sa mga tools and sa mga tools, yun na lang. Sabi ko tools, kalimutan ko na yung sunod pa. Tools, kung pwede, kung pareha sila ng item number, dapat same sila ng brand. Okay? Yung mga aftermarket, hindi sila inaalaw. Okay? Dapat kung ano yung brand, yun din ang brand ng source. Kung ano yung item number, yun din ang item number. Hindi yung item number lang sila parehas, pero iba silang brand. Hindi po yun Halos same din dapat dito, yung UPC. Minsan kasi, napansin nyo dito sa EAN, European, ano ba yun sa European number, alam ko lang, di ba? And then UPC, eto sila, dapat minsan parehas. Ang EAN kasi minsan may zero lang, dito or sa dulo. Halos same lang din yan sila. So kung pwede, kapag parehas yung UPC, same talaga yung product. Coach, same sila ng UPC, pero magkaiba sila ng packaging, which is okay para sa akin. Basta same yung UPC sa akin. Pero kung sabi ko ako may bad review, doon ako magkakaroon ng problem. Pwede kong sabihin na hindi pwede. Kasi magkakaroon ng return, masisira yung account natin, mga ganun. So, parang na ako tawag ito, nagtithink na ako ng future, anong pwede mangyari, 'di ba? Parang mind game lang, ganun, 'di ba? So, kapag anong UPC, same sila, same talaga sila. Not unless ulitin ko na, ulit talaga ako kasi minsan doon nagkakatalo, nakakalimutan ng mga VA. Kapag may bad review, skip mo na.
Discretion na niya yung client yun. Na tanggapin ko pa rin, okay na to. Baka pwede. May mga ganun na client eh, yung riskier, parang risky, nagka-risk ng mga ganyan. Go, walang problema. Sabi ko nga, discretion siya. Tulad din ng ginasabi ko sa mga student, ganun din. And then, coach, parehas talaga sila. Content, same din, tas walang bad review. Pero, itong sa Amazon, pack of 2. Dito sa source, pack of 1. O, yun na nagkatalo. So, nagbabago ang UPC kapag nagkaroon na ng pack of 2, pack of 3, pack of 4. Pansinin nyo yun. Basta same sila. Yung parent ASIN, alam niyo yung parent ASIN, search na lang. Yung parent ASIN is, yun yung code, yun yung UPC niya talaga. Tapos sa sumunod na mga child, ASIN, yun na yung nag-iba. Napansin nyo sa mga mall kapag tinatakpan nila yung UPC o yung barcode, di ba? Tinatakpan nila yung barcode ng ibang ng ibang UPC code. Kasi nga iba na yung code niya. Kasi yung code nila is pang isa lang yun. Kung pang pack up to na siya or pang-apat, iba na yung code nun. Yun na. Remember that. Magkakaiba lang siya kapag nag-pack up to pack up 3. Basta yung parent ASIN niya, same sila ng UPC sa source. Make sense? Hindi ko makita kayo nagta-thumbs up. Okay na, sa comment na mag-thumbs up na lang kayo kung nag-make sense yung sinabi ko. Okay, yung best categories sa mga new sellers, I think ilang years na to, paulit-ulit kong sinasabi, arts, patio loan, home and kitchen, sports, outdoors, and office products. Yun lang. Okay? So, dito nagtatapos ang ating ang explanation ko. So, paano yung matching ng product. And then the next part is different type of kind of sourcing. Okay? So yun lang and kita-kits sa next video. Ciao. Layas!